Ipinatawag naman ng DFA si Ambassador Huang Zilian noong Biyernes matapos ipahayag ng Beijing ang parusa laban kay dating Senador Frances Tolentino at pagbabawal sa kanya na pumasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Si Tolentino na natalo sa midterm election noong Mayo ang mayakda ng batas tungkol sa Philippine Maritime Zones at Archipelagic Sea Lanes na itinulak ang pagpapalawak ng teritoryo, isang hakbang na tutol ang China. Pinangungunahan din niya ang investigasyon sa alegasyong Chinese espionage at trolls farms laban sa politika ng Pilipinas. Sa isang media briefing, binaliwala ni Press Secretary Claire Castro ang parusa at sinabi nitong di naaayon sa paggalang at dialogo ng magkakapantay na soberenyang bansa. Idinagdag na ilang mali ang pagpaparusa sa isang halal na opisyal dahil sa kanilang tungkulin. Ani pa ni Foreign Secretary Teresa Lazaro, bagamat legal ang akbang ng China, ito ay taliwa sa diplomatikong kasunduan at muling binibigyan din ang kahalagahan ng kalayaan sa pagpapahayag. Ang hakbang na ito ay bahagi na tumitinding tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing hinggil sa South China Sea. Matatandaan noong 2016, pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration ang malawak na claim ng China na patuloy na tinatanggihan ng Beijing. Sa tugon nito, sinabi ng Chinese Embassy na ang parusa ay nasa loob ng kanilang legal na karapatan at binigyang babala ang mga opisyal ng Pilipinas laban sa malisyosong pahayag na maaring makasama sa interes ng Pilipinas.